share a bright day and some night skies too. You felt a spectrum of colors. Sometimes they're all blue. Oh, but you're a wonder to witness. If you'll pause and see, let's breathe in together, right here, you and me. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, fighter. We'll walk it out together. We'll be stride for stride, till we're dancing like fireflies, till we're one in the sunlight. Take my hand, you don't wanna miss. There's so much life out here to live. Come on, it's over the horizon, yeah. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, your chin up. Open your eyes, I promise you'll see a beautiful world for you and for me. It's all so amazing. Don't you believe? Yeah. Don't you believe? Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, you don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, a fighter. You're doing great, and it's a brand new day. So turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, a fighter. Hello and welcome back to another episode of Empress Talks. And for tonight, may kasama po tayong one of my close friends. Wow! Close leaders kasi it's been how many years that we've been together through ups and downs. I've seen his story, I've seen his journey, and talagang masasabi ko, napaka-determined ng tao na to. And I love the way he is, kung paano siya nagle-level up from time to time. And alam ko na kilala to sa buong community of Elites Empire kasi isa to sa mga pinakamagagaling at pinakalaging nandyan when it comes to service. Pag sinabing host of Elites Empire, talagang siya yung nasa isip natin. I can't wait for him to share his story for us tonight na alam ko kakapulutan ng sobrang daming aral at inspirasyon. Joining us tonight is the master of Elites Empire, Judimar Anyora. Hello! Hi, Empress. Tama ba? Okay lang ba Judimar? O dapat Juji? Juji na, Judimar. Judimar. Okay Kung lang. Judimar, manggod up, parang naalala ko yung every time na sinasabing Judimar is parang may kasalanan ako. Ah, Judimar, gano'n. pag nagagalit yung mama ko, Judimar! Pero pag ano... So, Juji na lang. Anyway, the master, taga saan ka pala? Can you share kung
where you came from. Yes, hi everyone. Yes, taga Tagbilaran City, Bohol ako. So shout out sa lahat ng mga Bisaya na nanonood ng Empress Talks na to. And yes, probinsyano from Bohol and anak ng isang pulis. And yung mama ko is also working sa government. No, she's part of she worked at Armed Forces of the Philippines, AFSLI in short. And then, panganay ako sa magkakapatid. And actually, Empress, hindi talaga ako panganay sa pamilya. But tatlo kaming magkakapatid. It just happened na yung pinakapanganay namin is maaga siyang kinuha. Tapos, kaya ako naging na-promote into panganay ng pamilya. Oo. Ikaw na talaga ngayon, no? yeah. Talagang ang daming nangyari sa life mo and nakita ko yon since the beginning. But sabi mo nga, taga-Tagbilaran, Bohol ka. Yes. And I can still remember the time when we went to Bohol. Bigla ko lang sinabi noon na, sino dito ang may pinakamaraming invite? Tama ba? Yes, Because there Empress. was an event in Cebu na nag-i-invite sila and then we present the business there from financial literacy to opportunity plan presentation. And then sabi ko, pupunta kami ng Bohol because we will speak in one of the events there from one of the top leaders then from Bohol. And then sabi ko, sino ditong pinakamaraming invite isasama ko? No? And then ikaw yun. Yes. Then nung pumunta tayo doon, naalala ko, may kumakanta. Nandun tayo sa Saan ba Henan Resort? Oh, yeah, Or Parang bar siya sa Bohol. sa Bohol. And then may kumakanta, sabi mo, hala, tito ko yun. No? Yes. So you came from a family of singers Yes, talaga. Empress. At saka gustong-gusto ko yung in-upload mo na reels na kumakanta kayo ng Pamilya, oo. Yeah, Yun, anong parang song challenge yun? yun. Parang We Are the World Challenge by the Ungab family. pag sinabing Ungab family, talagang singers. Yes, Empress. Known kami as singer dun sa Bohol. Pag sinabing Ungab, pinakaunang tanong nila is singer or marunong ka bang kumanta? And kaya I'm just so proud to be part of that family because aside from being singers is grabe talaga ka-loving, grabe ka center talaga to family, grabe ang love na pinapakita sa isa't isa. And then kaya that's the reason why Empress na parang madami akong alam na skills or talents because lumaki ako sa pamilya na ganyan. Nakita ko yung mga titas and aunties ko na nagpa-perform, na nanalo sa mga ganito, madaming mga rackets, and that's also the reason why na at a very young age, actually grade 7 pa lang or kinder pa lang ata ako, Empress, nakapag-try na akong mag-perform talaga sa isang malaking theater group na nagra-run for how many days. So, and yan po yung nadala ko, Empress, until lumaki ako. So, parang iba't iba na lang yung pinasukan. Nag-try na ako ng modeling, nag-try na ako ng pagsasayaw. And actually, yung pagkanta, Empress, though I came from a family of singers, yung pagkanta ko, late ko na yan parang na fully discover. Talaga? Yes, Empress. More ako on pagsasayaw, pagteatro, pag-iyak-iyak sa stage. Yan yung parang life ko talaga before. And one of the Wait, kaya pala yung hawi ng buhok mo pa ganun. Para nakikita ko siya sa mga... malakas maka Jose Rizal. Yeah, nakikita ko yan sa mga mga nagtateatro nga sa school namin. Yes, Empress. Baka ako yun, Empress. Anong taon ba yun, Empress? Parang hindi tayo magkabatch. Nakapag-ganon din ako dati. Ay, mas bata ka ata sa akin eh. Feeling ko din, Empress. Ay, joke lang. Cut! Ay, Joke cut. lang. Yeah, so yun, Empress. 1970, ano ka nga? 19 forgotten na lang, Empress. Forgotten. Kasi age is not... age doesn't matter. Charot. Ikaw naman, ilalaglag mo naman yung sarili mo dito. Hindi ako nagtatanong ng edad pag Empress Talks. But anyway, sabi mo nga na late mo na siya na-discover. Tsaka nagtateatro ka. Curious ako, ano yung mga inaarte mo dati? I've tried na may isa akong character na pinortray sa yung Phantom of the Opera. Nakapag-try na ako dyan. And then yung Helen of Troy. Tapos yung parang isang role ko na naganap doon is ako yung si Menelaos, yung kasi back then, Empress, may jowa ko nung time na yon. Tapos yung jowa ko, siya yung bida ng theater na yon. So yung role ko is ako yung
yung husband niya talaga, pero ang tawag nito, ang act namin is nakahanap siya ng iba, parang ganon. So, parang ganon yung naging ano namin. And then, ayun, hindi ko makukuha. nag-manifest. Nag-manifest. Joke Charot na. Uy, joke lang. Uy, joke. Hindi naman. Hindi oh. naman. Tapos, Tapos so ayun, yun. Empress, the reason actually why Empress na napunta ako sa theater na side is because 'di ba, growing up nakita ko na kumakanta talaga yung pamilya ko. Like parang may one time na sinabihan ko mama ko na kasi gusto ko mag-improve din yung voice ko. So yung theater mo na yon, meron kang singing din? Or Yes. like arte lang siya? Or More parang on Broadway? More on arte, Empress. More on arte. Tapos later na nung fourth year high school ako, doon na yung parang nag-mix na yung pagkakanta while acting on stage. And ayun, the reason why na punta ako sa Teatro Empress is because parang feeling ko back then hindi nakikita ng pamilya ko yung kakayanan kong kumanta. And there was one time, Empress, na parang sinabihan ko mama ko na, Mami, gusto kong mag-enroll gusto ko magpa-voice lesson. Tapos sabi ng mama ko, shout out ni Mami dyan, who's watching right now. Sabi ng mama ko, huwag ka nang mag-enroll dyan. So parang I feel bad. Charot. I feel bad that time. Tapos kaya parang naghanap ako ng other avenue to hone my talents. Kaya napasok ako sa teatro and pagsasayaw. And then, yun na, from there, college ko na actually, Empress, na parang nakita na magaling pala talaga akong kumanta. And that's the reason why kumakanta-kanta na ako sa college ko. Nag-join ako ng mga iba't ibang contest nung college ako. Meron ka bang sample kung paano ka nung nasa teatro ka? Sige, ilang taon na kasi yun, Empress. Parang... Ilan? Huwag kang madudulas. Sige. Pero sige, ano na lang. Dancing, anong mga sinasayaw mo? Like hip-hop, ganon? Hip-hop, cramping, Empress. Actually, kahit Cramping? anong... Like Yeah, mga... nung malakas pa yung tuhod ko, Empress. Ganun ang Empress. Yung ginagawa ko, Empress. Paano? Sample nga. Ganun. Basta maulaman ko, Empress. Charot. Pero nagka-cramping ako, Empress. Ngayon, nagka-cramps na. Cramps na sa paa. Charot. Talaga. Tapos after nun, ikaw naman, di naman nila alam kung ano ng edad mo. Masyadong pinapahalata mo naman. Pero mga 19, naintindihan na nila. Naintindihan na nila. And then nung high school ka, fourth year, doon ka na kumanta? Doon, yes, Empress. Doon ako kumanta. I was one of the representative ng Region 789. Nakapunta ako ng Baguio to represent that region for yung theater and acting. Wow. Parang siya, Empress, parang anniversary siya ng ni Jose Rizal. So it was held in Baguio, and then doon ko nakita na kaya ko pala talaga kumanta. So, nagsising ka noon while acting? Yes, Empress. Sa parang No Limit Tangere, Parang something mga ganyan. ganon. Ganyang mga peg. May isang linya doon na parang, "Wag kang maingay, sandali lang ito." Parang nire-rip yung Empress. Bakit hindi ko naalala mo sa dami-dami? Yun yung tumatak talaga sa akin. Talaga, may ganon. Pero sino yung nag-portray nun? Si Jose Rizal? Hindi. Hindi. Nakalimutan ko na yung role ko noon. Pero Maybe ikaw yung mga padre. siguro, Empress. Padre. Hindi, may ganon. Di ba sila padre? Di ba? Yun yung nangyari ng history. Yeah. May isang linya pa ako na, "May sorpresa tayo para kay Celia. Nais mo bang malaman ito? Isang sorpresang di kayang tumbasan ng anumang yaman at..." Ganun, Empress. Tuloy mo. Parang mapapagano na rin kami. Ganun talaga, Empress. Galing. So, yun pala. Ang ginawa mo nung high school ka. Yes, Empress. Buti nag-college ka pa. Kasi yung iba na marunong kumanta, parang ayaw na nilang mag-aral, mas inuna nilang tumulong sa family since meron na silang pagkakakitaan. Oo. Actually, Empress, nung nag-graduate ako sa high school, gusto ko sana i-pursue yung pag-teatro ko. Sinabi ko sa mama ko na gusto kong pumasok sa theater arts ng UST. Tapos hindi ako
hindi ako pinayagan ng mama ko kasi malayo, ayaw niyang mapalayo ako sa kanila. Tapos, ang sabi ko, sige, mami, kung ayaw mo na magteatro ako, gusto kong mag-communication arts. Tapos ayaw na naman ng mama ko kasi ano daw ang magiging trabaho ko paglaki, magiging DJ na lang sa radyo. Oo. So sabi ko mag-PMA na lang ako, mami, yung sa pulis kasi yung papa ko isa pulis ban, tapos yung family ko is puro mga police, colonels, mga ganon. So, ayaw din niya kasi baka daw bugbugin ako sa Baguio. Tapos, sabi ng mama ko, mag-nurse ka na lang kasi yan yung uso. Oh, yan yung uso sa kapanahunan namin, Empress. Oo. So, sabi ko, sige, mag-nursing na lang ko. Dito na nadayunan, Empress. Nakita ko na yung totoo kong charang pagkatao. Charot. Joke lang. Oo. So, doon, pumasok ko sa nursing and then, ayun, tinuloy-tuloy ko, Empress, until nakagraduate as a Bachelor in Science in Nursing. And then, after nun, nag-take ng board exam. And then, while waiting sa results sa board exam, pumasok ako sa BPO industry. How was it nung ikaw ay nasa nursing pa? No? Anong pinaka-paborito mong subject? Ang paborito kong subject is yung... Pinaka na paborito pa, no? Ano favorite mo subject? Yung Empress, psychiatric nursing. More yung mga empathy, yung ipag-usap sa mga baliw. Ganyan. So meron kang experience na nakipag-usap ka talaga sa baliw? Yes, Empress. Dito sa Cebu City, may dalawa akong hospitals na nakapag parang OGT or nakapag ako sa hospital na yun. And then, may isang pasyente nga ako, Empress, na dahil daw sa kagaling ko hindi makipagkausap or yung parang makipag-deal or mag-empathize sa mga... Connect. Connect sa mga patient. Nakalaya siya, Empress. Oo. Nakalaya siya parang... hindi naman na-cure kasi hindi naman na-cure talaga yan. Parang nakakontrol lang. So nakalaya siya, Empress. And then may one time nagkasakay mi sa jeep, Empress. Nakita mo siya? Kilala niya pa ako, Empress. Talaga? Tapos? Kaya paborito ko siya. Kasi parang, ang paningin kasi natin sa mga ganong klaseng tao is parang nakakatakot. Pero if you will really parang understand where they're coming from, parang maintindihan mo na hindi naman pala ganyan. They need understanding lang talaga. Grabe no, nakasakay mo pa sa jeep. Anong profile niya? Babae, lalaki, ilang Lalaki, taon na? Empress. Lalaki, Empress. Tapos, feel ko magkaedad lang din kami noon. And then parang, mahilig kasi siyang kumanta. So parang, nag-connect kami through sa pagkanta. So pina-express ko siya through sa pagkanta. So naka-found kami ng common ground. So parang, that's the reason why parang, naulian si Empress ba? No, okay siya. Anong mga kinakanta niya? Yung, ano ba yun? Mga Bon Jovi ba yun? Oo, parang ganun. Parang kumanta kami one time ng Journey. Duet kayo? Oo, Ay, kumakanta-kanta talaga kami sa mental hospital. Oo. Muntikan na nga, Empress, na hindi din ako palabasin kasi, parang ganun, Empress. Kasi parang ikaw na yung susunod. Yes, Empress. Ay, naku. Kuya Juan. So parang, talaga, kumakanta-kanta kayo. Ang kulit. Tapos parang, totoo ba na parang may talagang sariling mundo sila? That, for example, kumakanta na siya, hindi niya makikita yung mga ibang nasa surroundings niya? Or nakikita rin nila yung surroundings nila? Depende sa case nila, Empress. Kasi may mga case na may sarili talagang mundo, ganyan. Then may iba na, parang, conscious naman sila sa nangyayari outside. Hindi ko din alam kung anong nasa isip nila, Empress. Pero parang ganyan din, Empress. So nakikita talaga nila. They see. Yes. Kasi minsan may makikita ka sa streets, no? Na parang, albawa, kasalubong mo. Di ba medyo gigilid ka ng onte para hindi kayo magkasalubong. Pero sila actually wala talagang pakialam. Correct. No? So yun may mga own world na. Yes, Empress. Pero yung mga nadideal ninyo, kumbaga, may chance pa maging okay. Ang galing. Tapos ilang months ka nag-stay doon? 2 months ata, Empress. 3 months. So, ayun. May And kumakausap naman sa'yo nun. Binibisita ka rin. Ako pala yung pasyente. Hindi pala ikaw. Ikaw pala yung nurse. Ay, ang kulit. So, ganun, yun yung pinaka, kumbaga, hindi mo makakalimutang moment nung Yes. pag Kasi nakakatuwa nga naman talaga. It feels so good na merong taong
naging okay yung life because of that, no? And then pag-graduate mo ng nursing, sabi mo napunta ka sa BPO. Oo, Empress. So, while waiting sa result ng board exam ko, pumasok ako sa BPO industry kasi parang gusto ko din talagang matuto and gumaling magsalita, mag-English ba. So, ayun, tawag nito, nag-apply ako on my third attempt of applying sa BPO industry. Nakapasok din naman. And then, after that, parang doon ko na-realize sa BPO na, kasi yung BPO industry, it's one of those jobs na parang underestimated siya, Empress. Pero hindi nila alam yung parang pinagdaanan talaga. Hindi siya madali, sa BPO. Like, dapat magaling ka talagang mag-English, dapat magaling ka mag-computer, mag-type, ganon. Tapos, dealing with different attitudes, different na may mga minumura ka pa talaga ng mga customer mo. Parang to be able to do that, no, parang doon ko nasabi na salute talaga ako sa lahat ng mga nasa call center industry. Very resilient. Yes, no? Empress. Ang calls mo nun, outbound, inbound? Inbound, Empress. So for example, may kausap ka, no? May tumawag. Paano ano sinasabi mo? Thank you for calling Intuit QuickBooks Care. My name is Jay. How can I help you today? Ganun. Bakit Jay? Jay-chan, Judymer. Hindi. Jay na lang, Empress, Try mo kasi- na, Judymer. Sige nga. Thank you for... Thank you for calling Intuit QuickBooks Care. My name is Judymer. Parang lisod man Empress, tumatak. Kasi by the end of the call, Empress, may survey na sinasend. Tapos, hindi tatatak yung Judymer, Empress. So, Jay na lang. Jay. Parang ganun yun, Empress. Intuit, ano yun? Intuit. Intuit QuickBooks Care. Para siyang accounting software sa US. So yung mga clients namin is mga business owners, small business owners sa United States. So parang kami ang trabaho namin is parang kaming accountant, but hybrid siya, overall siya, from accountant to technician kasi pag nasira yung software, parang ina-isolate namin bakit nasira. Is it software issue? Is it parang computer issue ba, user issue ba siya? Then may mga subscriptions din. Kung hindi mag-go through yung mga payments, we have to look up bakit ganyan and we have to deliver mga messages. Kasi may iba sa kanila, no? Mga irate talaga, Empress. So may sinasabi sila tapos don't say that, sir. Charot. Ay, mga ganon. Ano yung worst na napakinggan mo? Yung sinabihan ako ng Empress. Tapos ang sagot ko lang is, I understand that you feel that way right now. If I'm on your shoe, I will also feel the same way. But here's what we can do. So more on finding solutions. Kasi yun yung mga gusto ng mga Americans, more on solution focus sila, Empress. So challenging, very challenging siya na account. Lalo kung ma-emosyon, no? Yes, Empress. Yung parang sinabihan ako mga ganon, hindi pwede. So far, hindi pa naman ako umiyak. Oo. Pero Pero may mga umiiyak. meron talaga, Meron Empress. talaga. Oo. Tapos, ayun, hindi ko gusto mag-take ng call. So, ginalingan ko talaga sa trabaho, Empress. Kaya na-promote ako into a supervisory level. Wow. Ayun. So, instead na nagtitake ako ng mga inbound calls, yung mga tinitake ko lang is yung mga hindi na talaga kaya na mga ahente. Tapos, pero before ko siya tanggapin, I make sure that na-exhaust na talaga, na-check na talaga yung mga resources nila. And then, ayun, tsaka ko sila kakausapin. Anong mas madali? Yung agent na bago or yung supervisor? Mas madali mas madali ang supervisor. Kasi parang more nagmamanage ka na lang nagmamanage ka na. Tapos filter din yung mga taong parang kinakausap mo. And at the same time, madali siya for me kasi ang trabaho ng isang supervisor or manager is more on the attitudes na. More on the behavior na of the agent. So, which is parang aligned din siya sa gusto ko sa nung nursing ako na psychiatric. So, parang... So gusto mo mag-handle ng mga different na mga ugali ng tao. Until now, nag-handle ka rin. Mga Yes. different ugali ng tao. No? Yes, Empress. So talagang inline na inline. Yes, Empress. But, may I ask, bakit hindi ka, while waiting for your resulta ng exam mo, board exam, bakit hindi ka na lang nag-sing? And ba't nag-BPO ka? I need money. So, may sinusuportahan kasi ako na kapatid ko nung buhay pa siya that time. So,
parang growing up kasi nag-express yung kapatid ko sa akin na parang insecure siya sa akin kasi lahat daw ng mga gusto ko nakukuha ko. Pero ang hindi lang alam ng kapatid ko is pag may gusto ako, I will do whatever it takes makuha lang siya. And sometimes nagbabargain ako sa parents ko na gusto ko to, in return itong gagawin ko. Kaya ko nakukuha. And then kaya nung nakatrabaho na ako, Empress, knowing that yan yung nafe-feel ng kapatid ko, feeling niya hindi siya loved by our parents. So parang this is my one way to kanang show my love to her, na suportaan ko siya sa lahat, tuition, lahat ng mga gusto niya binibigay ko, Empress. So parang siya yung parang naging deepest why ko, bakit ako nagtrabaho. Kahit younger ka sa kanya. Actually, younger siya. Younger siya. I'm older. Charot. Talaga? So, bakit mas malaki ba ang kikitain mo sa BPO than of singing? Kasi akala ko malaki kinikita ng mga, na kumakanta. Depende, Empress, kasi let's say banda-banda lang. So parang yung rate ninyo is as a band. So siguro mga 500 to, malaki na yung 1,000 Per night? person. Per person? Per night, o per gig. Per gig. Oo, minsan 300 lang, Empress. Not unless sa ginagawa ko before na hindi ako more on banda, more on solo singing ako. So mas malaki yun kasi sa wedding, ang rate ko before is nagwa 1,000 ako per song. But at least 3 song, ganyan yung parang ko. Hindi ko lang siya pinurso or hindi yun yung path na tinake ko is because hindi kasi sa stable. Hindi lagi may wedding. Yes. No? Anong mga kinakanta mo sa wedding? Like Mga- for example, 3 lang. Ang Born For You. Sige nga, sample nga tayo dyan. Yes, I was born for you, and then you were born for me. And in this random world, it was clearly meant to be. It's as if the powers of the universe conspire to make you mine. And as the year goes by... Yun na, Empress. Kalimutan ko na yung next. Ang galing. Palakpak naman. Sige, okay lang naman pumalakpak. Sabi ko na. Ang galing. Ano pa? Yun na lang yung ubusin natin yung oras sa atin. Kumanta ka na. Ano, Empress? Ayun. Ang ganda kasi ng boses mo. Thank you, Empress. Yeah. Ano pa mga kinakanta mo? Ano, Empress? Parang, sabi to, kanang... Ilang taon na kasi ang lumipas, Empress. Pero madami. More on David Pomeran songs, mga ganyan. Mga Christian Bautista song. The Way You Look at Me. Gana. So yun yung mga gigs mo dati, Yes. no? And then naging BPO ka for how many years ngayon? 7 years, Empress. Ang tagal din, 7 years. So lumabas na yung board exam result mo. Oo, yes, Empress. And then mas nagustuhan mo sa mas BPO. pinili ko, oo. Okay. Mas pinili ko, Empress, kasi yung sahod ng mga nurses dito sa Pilipinas hindi masyadong kalakihan. Parang yung pagtatrabaho namin dito sa Pilipinas is just a stepping stone para makapag-abroad kami. And ayokong mag-abroad, Empress, kasi parang parang family-oriented ako na pagkatao ba. So, mas pinili ko na mag-BPO na lang kasi kahit papano malaki yung sweldo ng BPO industry, and at the same time I can go home anytime. And ngayon, di ba? Ngayon, nandito na sa Elites Empire. You can go home anytime with your car. Yeah, yes, Empress. Grabe, no? So, you're 7 years sa BPO and then na-meet mo yung Elites Empire. My question is, buti open ka. Kasi yung ibang mga BPO na nami-meet ko, parang they feel na, Elites Empire is just this and what I'm doing is this. May mga gano'n na, networking, ito yan. Ito ako kasi supervisor na sa BPO. Actually, Buti open Empress, ka. Hindi ako open. Talaga? Oo, hindi Nagsimula ako. ka rin ng, yung parang ano yan, ganon. Oo. Nung na-invite nga ako dito, Empress, chinat lang ako na parang I'm growing this empire and I want you to be in. Tapos ang pinakaunang tanong ko talaga sa kanya is, networking ba to? Ha. Oo. Kasi parang allergic ako sa network. Kasi, Allergic ako kasi marami akong naririnig na mga experiences ng mga hindi kumikita or hindi nag-succeed sa network. And yung katulad ng sabi mo, Empress, na
syempre supervisor na ako, professional na ako. Bakit ako papasok sa ganyang industry? Oo. Pero in reality, siguro the reason why bakit ganun ako is takot akong magsimula ulit. Parang I'm afraid to take the risk and parang lose everything na I've built over the years ba. Parang ganun. Pero eventually bumigay din, Empress, kasi nakita ko kung gaano kaganda yung sistema talaga ng Elites Empire. Tapos nakita ko na yung mga taong nagjo-join sa Elites Empire is really mga reliable na people like Queen Jomi Hospital. Siya yung mentor ko dito. Shout out sa iyo, Queen Jomi. And nung nakita din kita, Empress, knowing your background na estudyante ka lang nagsimula, and then ito na yung nangyari, and then na-realize ko na if I choose to stay sa BPO, and then seeing my co-worker na ilang years na silang nagtatrabaho, parang it's like accepting na ganun yung magiging buhay ko in the future. Yes. Unlike dito na nakita ko na nag-succeed kasi madaming nagsa-succeed dito. Yes. And I want to have that life. Kaya pumasok ako dito sa Elites Empire, Empress. Amazing. Buti na lang you took the risk. Kumbaga, yung chance na yon, sige, i-push natin yan. Kumbaga, yun yung na-feel mo. Kaya congratulations for having that kind of courage. Yes. Because, alam mo, may mga namimit ako na mga nasa BPO din. Dekada na sila. Buti nga ikaw, hindi ka pa nagdekada. Buti na lang. Dekada na sila doon. And then parang sinasabi nila na, ay, wag na lang kasi ilang taon na daw sila doon and all. Pero ikaw, talagang sinubukan mo siya. Nakakatuwa that you have that kind of mindset. Yes. So yun yung nag-shift ng perspective mo na ay reliable yung mga tao na to. Kilala ko si Queen Jomi Hospital, Yes. no? And I know these people na mga maayos sila. Kaya nag-join ka. Yes, Empress. And you started part-time. Yes, Definitely. Empress. Kasi may work ka noon as supervisor. Ano yung turning point mo? Bakit nag-full-time ka sa Elites Empire? My turning point, Empress, is nung kinausap mo ko, Empress. Remember? Sa TOPS. Yes. Oo. Iba pa yun, Empress. Iba pala yun. Kinausap mo ako doon sa promenade, di ba? Parang, kasi, parang nagdadalawang isip na ako mag-resign ba ako or hindi. Tapos, may sinabi ka sa Tapos akin. magaling ka. No, ikaw yung star player talaga ng team Yes. nun. Nasabi ko, hala, pag ito nag-resign. Pinakita mo sa akin, Empress, na magaling ka naman, Juji. Oh. Masipag ka, matyaga. Ilagay mo lang siya dito and parang mag full-time. And then, parang sinabihan mo ko na tawag nito, nakikita mo ba yung sarili mo na magko-call center ka for the rest of your life? Tapos ang sagot ko is, hindi, Empress. That was my turning point, Empress, na gusto ko nang mag-resign. Pero hindi pa ako nag-resign. Nag-resign ako right away, Empress. Pagpunta ko ng office, aware kasi sila na nag-networking na ako. So, parang expected na nila na mag-resign talaga ako. So, kasi you have to 1 month ka before fully maka-resign eh. Hindi ko siya tinapos, Empress, kasi gigil na talaga akong mag-full-time sa Elites Empire. And then that time, magkano sinusweldo mo nun? As supervisor after 7 years? Anong Empress? Nasa mga 30 to 40,000. 30 to 40,000. Kung may mga bonuses pa, mga ganyan. Malaki siya for an employee. Pero kahit malaki yung sweldo ko, malaki din yung mga gastuhin talaga. So, ayun. Nakapag-decide ako na mag-Elites Empire kasi wala kasing income ceiling dito, Empress. Totoo. The more na masipagan mo talaga yung network is parang the more na pwede pang mas lumaki yung kikitain mo. And what I love about Elites Empire, Empress, is it's not about being the first but it's about being the best. Yes. Yeah. So, kayang-kaya talaga na, kumbaga, mas lumampas pa. Yes, Kumbaga, Empress. kung talagang sisipagan. Yun naman yun. And that's what I actually really love din. Kaya sumali ako dito. Hindi siya katulad ng mga ibang network marketing company na kung sinong nasa taas, sino lang yung mas kikita. Dito, it's really fair. Yes. No? Nasipagan mo lang, talagang you're gonna make it. And Master, dito sa Elites Empire, magkano yung kinita mo? Buong nasa journey ka na nandito. Right now, Empress, I'm almost on my 8 million na here sa Elites Empire. And which is, Grabe. I'm so thankful, Empress. Kasi the reason why I joined Elites Empire is just because of extra income. I can see myself hitting or earning 1 million but hindi ko siya in-expect to hit it in a short
period of time. And then ngayon na on my 8 million na, so parang masaya ako. It's not about the income actually, Empress, but it's about the time I save ba. Kasi kung sa trabaho pa yan, Empress, siguro it would take me like 40 to 60 years. So akong edad karon, Empress, wala, Empress. Kraming nagib ka, Empress. So parang yun, Empress, thankful ako sa opportunity na to. And then aside from that, Empress, ayun, happy din ako kasi nakapagpalabas na din tayo ng sasakyan dito sa Elites Empire. Ayun. Ang galing, no? Master, nakakatuwa. Dahil isa ka doon sa, kumbaga, nag-start nung iniisip pa natin yung system ng Elites Empire. You're there. Yes. No? Kaya nga pag nakikita kita nun, parang, uy, ito yung supervisor ng na BPO. Talagang, nakita ko talaga yung potential mo nun. Sobrang antaas. And that 8 million, ilang years ka na nga ba sa Elites Empire? 5 years. 5 years? Yes, Empress. And then 8 million? Yes, Empress. Accumulated income. Sa 7 years mo sa BPO, mga magkano yon? Yearly kasi yung sa annual report ko mga 300,000 siya. So that's 300,000 times 7. Yun lang yung parang kinita ko sa BPO. No? Mga 2.1. Yeah, mga No? ganun. Mga 2.1 million in 7 years versus here na 5 years mo, 8 million. Yes. And talagang nakita mo yung life na ibinigay sa'yo, nakakapag-travel ka. Yeah. Yun nga yung sobrang sarap. Kasi once that you're earning bigger, talagang marami kang ma-experience sa buhay mo and marami kang itatry na mga experiences. And nakapag ibang bansa ka na. Yes. Last time magkasama tayo, di ba? Sa Thailand. How was Sawadee it? ka. Sawadee ka. Ano siya, masaya ako, Empress, because the last time kasi I went abroad, that was in Singapore. Trabahante pa kasi ako. And it feels so good na bumalik sa ibang bansa, but not as an employee anymore. Yung turista talaga na hindi ko na iniisip na kailangan nating magmadali. Like, yung compress yung time before ba? Kasi work na naman. Ganyan yung life before eh. So, nung nagpunta tayo ng Thailand, dun ko talaga na feel na time and financial freedom. And more than that is the people that I am with. Yung parang yung mga kasama ko dito, mga co-dreamers ko, mga nangarap lang din, iba't ibang background. Tapos, ang saya kasi natulungan kami ng community na to na Elites Empire. Yes. And ikaw rin, tumutulong ka sa sobrang daming tao. No? And Master, nung nilabas mo yung car mo, anong feeling na sinakay mo yung pamilya mo? Ang sarap sa feeling, Empress. Sobrang sarap sa feeling kasi pangarap ko talaga na makasakay sila, na ma-witness talaga nila yung milestone na yun na nag-release ako ng aking Mitsubishi na Triton na. Woohoo. And then, ang sarap sa feeling kasi brand new kasi, Empress. Oo, iba, no? Oo, iba sa feeling. And then, yun nga, parang sinabi ng mama ko na ito si Chan, matigas yung ulo nito, pero I'm so proud kasi yung katigasan niya ng ulo, nilagay niya sa Elites Empire. And ngayon, nakita namin na nag-succeed siya. And ayun, sobrang saya na nakita ko yung mga pamangkin ko, Empress, na nangangarap na din sila ulit. Amazing. Hindi sila mahilig sa sasakyan at first, pero ngayon, bili tayo ng sports car, ganito, papa, ganon, Papatawag sa'yo ng mga Yeah. pamangkin mo. So parang in-accept mo na ay, ako yung tatay nito. No? Yes, Ganun na yan. Empress. Oo. So, nag-level up na, naging papa na talaga. Papa Chan. Papa Chan. Which is, happy din ako kasi nung parang I feel secured kasi I'm here sa Elites Empire and kaya ko laging sinisipagan na tuloy-tuloy lang talaga dito sa network kasi I want to provide them with the best life talaga. Ano nangyari? Bakit bigla kang naging instant papa? Last year, yung kapatid ko na aksidente. So, 'di ba yung kapatid ko, yun yung parang hilak na taan ni Empress. 'Di ba? Yung kapatid ko, siya yung parang deepest why ko, parang lahat ng ginagawa ko sa pagtatrabaho before para for her. Tapos even nung pag-join ko dito sa Elites Empire, Empress, parang ginagawa ko yung best ko kasi gusto kong siyang tulungan. Wala kasi siyang Empress, wala kasi siyang partner, lagi siyang iniiwan. Tapos parang it's my way ba na parang kawawa naman tong kapatid ko, parang kahit sa
ibang tao, hindi siya parang naka-feel ng pagmamahal. Tapos as a kuya, parang inako ko din yun, parang ano. Tapos in one instance, nawala siya, Empress. Tapos parang sobrang sakit sa feeling. Pero at the same time, buti na lang talaga, Empress, na nandito ako sa Elites Empire. Kasi kung siguro kung wala ako dito, Empress, murag hugno lagi akong kalibutan. I mean, parang dito kasi parang tinuruan nyo kami na everything that happen in our life happens not to me but for me, para mas lumakas ako. Kasi I know na parang in the future magiging inspirasyon ako sa lahat. So that's why thankful ako to be part of Elites Empire. And last year ko kasi parang ina-attract na sana makapag-Empress Talks ako para makita ng kapatid ko. Parang kahit wala man siya ngayon dito, parang I'm pretty sure na she's so proud of me. And maybe siguro kinuha siya ng maaga is because nakita siguro ng universe na parang I'm also ready for the responsibility. Parang na-feel niya siguro na secured na yung mga anak niya kasi andito yung Papa Chan for them. Kaya thank you, Empress. You're welcome, Master. And ilan ang naging babies mo ngayon? 4, Empress. 4. Instant daddy of 4 children. Oh. And ilang taon sila? Ang isa, Empress, 11 years old. May 10 years old. Tapos may magfa 5 years old and may 1 year old. Even 1 year old, no? Ikaw na yung talagang tumayo na papa nila ngayon. Yes, Empress. Grabe. Bakit naisip mo na sana last year ka pa nag-Empress Talks at gusto mong mapanood ka ng sister mo? Do you have something na gusto mong ipakita sa kanya? Kung gaano mo siya kamahal, kung gaano siya ka-loved? The reason why, Empress, is because I want to show her through this podcast kung gaano talaga nabago ng community na to ang buhay ko. And then parang always ko kasing sinasabi sa kanya na huwag ka na magtrabaho, mag-Elites Empire na tayo. Tapos since love niya din yung pagsising, tapos nasa banking din siya, and then hindi niya kayang maiwan yung mga anak niya doon sa Bohol ba. So gusto ko sanang makita niya. And at the same time na parang sabi ko na sana nakita niya to is because I want I want her to be proud of me. And I want her to feel happy kasi yung parang number 1 fan ko, Empress. Nung nagsimula ako dito, Empress, yung mama ko parang against talaga siya sa mga decisions ko. But yung kapatid ko yung pinaka number 1 fan ko. And pag nakita niya siguro tong podcast na to, parang masasabi niya na I'm so proud, no? Buti na lang sinuportahan ko kuya ko, parang ganun ba. Pero sana may TV doon sa taas. Oh, she's watching right now. Definitely. Yung car ko nga, Empress, pinangalanan ko after her. Chin Chin. Grabe, no? Yung mga, paano mo siya natanggap? Na nangyari siya and then parang this is it. Wala na kasi akong magagawa kung I mean, it's painful, no? Tao lang naman tayo. It's painful but I need to accept, and kasi if I will dwell on that feeling, wala ding mangyayari, Empress, eh. And I have to move forward, and I think that's what my sister want me to do as well, na mag-move forward. Kasi yung future ng mga anak niya, 'di ba? Kay Papa Chan. Na kay Papa Chan, oo. Tapos, oo. Then, malaking tulong yung teachings talaga ng Elites Empire. Kayo, our mentors na tinuruan, parang niready na din ako sa mga ganyan ba. I know that your sister is watching and is very, very proud of you. Siguro nagkataon siya ng ganon, tadhana na nangyari sa kanya yon, or talagang it's nangyari, accident. But alam ko nangyari yon dahil nandito ka na. Alam niya na, hindi papabayaan ni Papa Chan yung mga anak ko. And you have 4 beautiful and handsome na mga anak. Yes. Naging instant daddy. Grabe, no? Grabe yung binigay niya sa'yo na gift of growth, na para mas magseryoso sa buhay, para mas sumipag, mas dumisiplina.
'Diba? And look at you right now. Ganyan yung naging resulta because of your realization. I know she's so proud of you. And you wouldn't be able to make her proud if walang Elites Empire. Yes, Empress. Kaya thank you so much talaga sa community nito, Empress. Parang simula man ako na I'm not into this kind of industry, but ngayon I'm so proud, no, to call myself a networker. Yes. A networker of Elites Empire. Yes, indeed. Yes. And Master, kung meron kang song for Elites Empire, ano yun? And can you sing para sa amin? If I have a song for Elites Empire, it would be Thank you for teaching me how to love, showing me my compassion. Kalimutan ko na ang lyrics. No mountains, no valleys, no time, no space. They turn to leave. My love will see you through. Thanks to you. Thank you, Master. Thank you. Ay, what? Na-speechless ako, Empress. What a heartfelt moment sa'yo. And I'm really so grateful to hear stories like that. Kasi for us, mentors, or the founder of Elites Empire, or just a newbie na nanonood ngayon, this is giving us so much strength and motivation para mas marami pang taong matouch. Kasi kung wala si Papa Chan sa Elites Empire, ano na lang yung magiging buhay ng mga anak ng kapatid mo. Pero you're here, and I want to thank that person who invited you here. Talagang sobrang naging blessing siya sa buhay mo. And pati sa akin, naging blessing siya sa buhay ko. And sa tao nag-invite din sa'yo, naging blessing sa buhay nila that they found Elites Empire. Kaya to everyone who's watching this na first time mapanood, just give it a try to see. Tingnan nyo lang gaano kaganda. And definitely baka ito na yung pinagpa-pray ninyo noon pa, or baka ito yung preparation ninyo para sa mas magandang future. And Master Judimar Anyora, Master Juji, Papa Chan, I know that Elites Empire saved you in your life, and I thank you for also saving yourself kasi talagang tumuloy ka. Kasi kahit gaano kaganda ng sistema, ng community, ng grupo, it really takes two to tango. And you're willing to give your best tango. And thank you for that. Dahil dyan may inspirasyon kang napakalaki. Kung may message ka kay Elites Empire, ano yon? Elites Empire, thank you so much. Thank you so much kasi kung wala ka, walang The Master right now. Siguro right now, nagtitake pa ako ng calls. Thank you kasi binago mo yung perspective ko sa buhay. Hindi lang perspective ko sa buhay, but buhay din namin na bago. Hindi buhay ko lang, pero buhay din ng buong pamilya ko. Thank you kasi madami kang naituro sa akin. And masasabi ko na nag-grow talaga ako as a person. And hindi ko ma-imagine yung buhay ko kung wala ka Elites Empire. Kaya maraming salamat. Forever kitang sasamahan, Elites Empire. Thank you, Master. And forever ka rin sasamahan namin. We'll be with you, and thank you for this friendship that turned into family, that turned into such an amazing relationship sa atin lahat, and more results to come. Yes. Master, we pray for you and your kids. Thank you, As Papa Chan or your family, and alam ko na talagang magiging sobrang ganda ng buhay nila, not just financially, pero yung mindset ng Papa Chan nila talagang ibang-iba at really a role model the way kung paano ka mag-isip sa buhay. Your strength, yun yung strength nila. And thank you for accepting kung ano yung binigay sa'yo. And thank you for moving on and getting wisdom out of it. And because of that, alam ko na yung mga kids mo, the 4 kids Yes. na nagkaroon ka, definitely ganun din yung mafe-feel nila
because of your great mindset. And thank you for that. Empress. Because of your story, alam mo, mas lalo kitang natignan na, and for the viewers as well, mas nakita nila na, ay, ang grabe pala na pagdaanan ng The Master of Elites Empire. Napaka meaningful ng naging journey niya. And alam ko that because of your journey, because of the inspiration na nagkaroon ka, and many, many more to come, because of that inspiration, I know that you've touched a lot of people na nanonood sa Zoom ngayon. Kaya please share this podcast that we have. Share Empress Talks. Share inspiration. Kasi malay mo, while sharing these kinds of contents, nakasave ka na pala ng tao sa mundo. Just like the story of Papa Chan, the Master Juji Anyora. So maraming salamat for being here. Thank you din so much, Napakaganda ng kwento mo. Thank you, Empress. Wow. And I know that your sister is very, very proud of you. And kampante siya because you are with us and you have that amazing mindset. Kaya maraming salamat. Thank you so much for watching this episode. This is your Empress Pearl Hung. This is the Master Judy Maranyora sending you love and light.